The two most important days of your life are the day you were born and the day you find out why. You have a special calling from God, but so often we don't recognize it as a calling. We wait, we ask, we search, and all the while we miss that every person already has the power to glorify God by bringing the gospel to their world, to their work, to their neighborhood. So the question is not, have I been called? Instead, we should ask ourselves, do I have the courage to know? Have I evaluated my experience to grow? Can I name my value to show? And will I take a risk to go? Because at the end of the day, you know you were made for more. So salamat po, kita nyo po, kayo po nawala yung parang antok nyo, di ba? At saka yung pagpupuri na extend. Dahil sa kasayahang meron tayo sa mga kapatid natin pag nakikita natin. Pag may nagkukulang po sa atin, una pong nalulungkot yung mga pastor eh. Dahil panalangin namin, lagi tayo mapuno eh. Lagi namin kayo makita. Pero pagka nawala tayo, nalulungkot po kami. Hindi nyo lang siguro ramdam, pero kami ang nakakaramdam po kasi yung bigat. Pero pag nakikita namin kayo, lalo kaming ginaganahan sa aming paglilingkod. Amen po ba? So gayon din siguro kayo. Sana dumating ang time na ganun din po kayo. Pag nakikita nyo kami, hindi po kayo nagsasawa sa mga mukha namin narito. Lalo na sa amin ni Pastor, lagi kami nakikita dito sa harap. So much for that. Sige po, tayo po yung mag-aral. Sa monitor po natin, wala po tayo. Dito lang po. Okay, sige po. Maraming po salamat. Siguro, recap po sa ating mga pinag-aralan. Si Lot, ang buhay ni Lot ay isang kasaysayan ito na nasa sa atin ngayon kung anong lesson na makikita natin sa buhay niya. Si Abraham, pinag-aralan natin. Pero si Abraham, hindi perpektong tao. Si Abraham, maraming kapalpakan. Si Abraham, nauulit niya yung mga nagagawa niyang mali na desisyon. Pero may consequence. Kaya nga sabi ng Bible na pinag-aaral natin, gayon din kayong mga amo, gayon din ang gawin nyo sa bawat isa. Sapagkat inyong nalalaman, sabi niya, ano man yung ginagawa sa isa ay tatanggapin nyo mula sa Panginoon. Di po ba? At gayon din kayo, sabi niya, huwag kayong magbabala. Sapagkat ang Diyos ay walang tinatanging sino, man tao. So kung kahit ikay Kristiyano na, hindi siya nagtatangi na iisa ang tingin ng Panginoon sa atin. Kung maganda ginawa natin, magbubunga ito ng maganda. Kung pangit ang ginawa natin kahit Kristiyano tayo, pangit po ang ibubunga nito. Lahat po ay may bunga. Kung ano ginawa natin nakaraan, bunga iyon ng nangyayari ngayon sa buhay natin. Can I hear amen?
So, tingnan po natin. Ngayon, nandun na po tayo sa pang-apat na pag-aaral patungkol kay ang haba, no, kay Lot. At ngayon, extension po ito ng pang-apat na nag-iwan po tayo ng tatlong verses sa pagkakataong ito. At I hope meron pong makikita tayo sa ating pamagat na ito po, ang epekto at mga bunga sa buhay ni Lot, pinag-aralan natin. May epekto na po. Yung mga ginawa niya sa mga nasasakupan niya, yung mga tauhan niya na wala, naibalik sa kanya, pero siguro hindi po siya naging mabuting amo. Sinunog yung lugar at isa sa mga sa Sodoma, sinunog po kasama yung mga tauhan niya ron. Kasi maaring siya, hindi niya tinuruan yung kanyang mga servant to be a good servant. Siguro nakiayon din po siya sa ginagawa doon, kaya nga inaaway siya eh. 'Di ba? Yung may bubisitang anghel, 'di ba? Inaaway siya yung mga tao doon, kasama doon yung mga tauhan niya. So napag-aralan natin, hindi siya naging mabuting amo. At pagka hindi tayo naging mabuting amo, na yun ang pinag-aaral natin sa ngayon, may epekto po 'yan. Now, ang epekto at mga bunga sa buhay ni Lot, una po, nalagas lahat ang kabuhayan niya. Naubos yung mga tauhan niya. At nangyari, binasa natin, siya po'y nagkaroon ng fear na makisalamuha sa tao. Pwede naman siya mamuhay ng dire-diretso na may produkto. Pero dahil sa takot niya na makisama sa Sowar, sa lugar na yung kanyang lugar na hindi ginunaw ng Panginoon, natakot siya kasi gugunawin din ng Panginoon yon. Now, binigyan siya ng chance ng Panginoon para ipakitang siya'y totoong mananampalataya. Pero hindi po nangyari yon. Siya po ay naging tulog sa kanyang pagiging mananampalataya. Unlike kay Abraham, nagpatuloy siya kahit nagkakamali siya, nagpatuloy siya sa mga ipinangako ng Panginoon. Sa kalungkot, maybe sa kalungkot, at yung mga kabuhayan niya naubos, at yung mga tauhan niya nawala, sino pang mag-i-start? Paano siya makapagsisimula muli? Binigyan nga siya ng pagkakataon ng Panginoon, ng anghel, sabi sa kanya, sige, kunin mo yung mga yaman mo. Ang problema, wala nang, paano pa siya makakakuha? Wala na siyang tauhan. So, useless ang nangyari sa kanyang pinagpagalan. Ipinokos niya ang buhay niya sa mahabang panahon ng kanyang paglilingkod upang siya yumaman. Only to find out ito'y mawawala bandang huli. Kaya nga sinabi po natin, the blessing of the Lord make it rich, and He added no sorrow in it. Ang pagpapala ng Panginoon nakapagpapayaman, kahit na ba konti lang yan eh. Di po ba? Pero napakasagana mo na para mayaman ka magbigay sa Panginoon ng pagpapasalamat. Kahit konting kusingan meron ka, kayamanan po yan. Kung yung art mo ay grateful kasi hindi tayo karapat dapat tumanggap. Amen po ba? So, tingnan po natin in verse, bubuklat po ako. In chapter 19, Genesis chapter 19, habang inintay po natin yung ating monitor na nandyan. Pero, syempre, sa susunod, meron na po tayo na maayos. Amen po ba? So, sabi po dito sa chapter 19, verse 36 to 33 verses, at ganito, kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. So dahil nilasing nila si di ba, nilasing nila yung kanyang tatay, di ba, kanilang tatay. Para sipingan kasi alam nila wala ng tao. Kaya nga sabi ko nakaraan, totoo ba yun, wala ng tao? Meron eh. Hindi lang sila naturuan ng kanilang ama na maghanap, kasi kay Abraham napakalapit lang. Isang kapatagan lang, tas bundok na si Abraham na nandun.
Kaya nga si Abraham nasa bundok, kitang-kita paano gunawin yung Sodoma. At alam na nung lumabas si Lot, nakita niya, alam niya buhay si Lot kasi iningatan ng Panginoon si Lot. Pwede naman pumunta yung mga anak niya ron kay Abraham Meron doon matutuwid na mga tao na tinuruan ni Abraham na sumunod sa Panginoon. At ang bakas na iniwan ni Abraham ay bakas ng pagsamba. Kada pupuntahan niya, naglalagay po siya ng altar para sumamba sa Diyos. Si Lot, wala siyang iniwang bakas na pagsamba. Kaya yung mga anak niya, hindi marunong papaano mamuhay. Unlike si Abraham, nabuhay siya, kada pupunta niya lugar, nagtatayo siya ng altar para sumamba. Kaya yung mga tauhan niya, nagkaroon ng takot sa Panginoon. Yung mga tauhan ni Lot na walang takot sa Diyos, na Diyos ni Lot. Kasi bakit? Wala siyang pinakitang bakas. Take note of this, makinig kayo mabuti. Pakinggan niyo po ito. Ano man ang pinapakita natin sa mga bata at sa mga tao, ito'y bakas sa isip nila. Lalo na sa mga murang edad. Ito po nangyari, sabi niya, nagdalang tao sila. Ito sabi niya, at nanganak ang panganay na isang lalaki at tinawag ang kanyang ngalang Moab. At siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. Ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Ben-Ami, na siya ang ama ng mga anak ni Amon. Amonita po yan, Ammonites. Hanggang sa ngayon. Now, makinig kayo mabuti. Ang nilagay ko po dito, colonization. Sabi niyo po, colonization. Alam niyo po ba, tayo ay seed. Makinig kayo mabuti. Ang mga lalaki ay seed. Sila lang ang may kakayahang magtanim sa womb ng babae. Hello? Ngayon, pag matuwid yung ginawa mo, ano mangyayari? Matuwid ang generation mo. Si Abraham, nakinig siya sa kanyang asawa. Si Abraham, si Sarah, sipingan mo yung aking alipin na si Agar. Ano naging problema ni Abraham? Ismaelites, hanggang sa ngayon, kalaban ng Israel. Nagbunga po, walang tinatangi ang Diyos. Di ba sinasabi natin, walang itinatangi ang Diyos. Pag hindi righteous ang ginawa mo, aani ka rin. Matuwid si Abraham, si Lot ay matuwid, pero may mga mali. Pero hindi matatakasan kailanman natin ang produktong ginawa nating itinanim. Nagtanim muna tayo Pagkatapos natin magtanim, aanihin natin to kinabukasan. Hindi mo makita o nakikita mo, mabigat. Amen. Now, ito po nangyari, magbibigay po ako ng konting po sa inyo, dahil every seed has a potential of success. Ang tunay na may pananampalataya, ito po'y may kakayahang, may potential po siya na maging successful ang kanilang lahi. Ang kanyang seed, hindi po pwedeng yung mangga itinanim mo, magbunga po yan ng abukado. Dahil iyan ay mangga po ilalabas niyan. Kung masama po itanim niyan, masama rin ang aanihin niyan. Every Christian is a good seed. Kasi bakit? Ang panganay natin si Jesus Christ. Hello? Ang problema, paano natin itanim ang seed na meron tayo? Pag sinabing colonization, ito po isang salitang copyright. Diba? Copy. Ika-copy. Now, sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Colonization. Ginagaya. Dapat nagsasalin tayo ng bagay na kung anong meron tayo. Now, sa ating magiging Kristiyano, dahil tayo ay mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Ngayon, isinasalin sa atin yung wangis ni Jesus Christ
to the Word of God. Di po ba? Now, pag in-apply pa rin natin yung mali, hindi salita ng Panginoon, ano ang ipinapakita nating imahe? Anong image? Tingnan po natin ang nangyari sa mga Moabita. Yung future nila, yung descendant at yung mga lahi nila, yung linya ng lahi nila, ito po, nakita ko po ito, niresearch ko po ito, yung kanilang Diyos at yung kanilang religion at yung nangyari sa kanila. Kaya makinig kayo mga babae, pag walang takot sa Diyos at hindi nag-iiwan ng bakas ng pagsamba, huwag kayong makisama. Kasi maging failure ang future mo, yung seed na ilalagay sa sinapupunan mo, hindi magiging maganda. Ikaw naman baba, ikaw naman lalaki, huwag kang pipili ng hindi Kristiyano rin. Pag pumili ka, magkakamali ka, yung generation po maging palpak. Mas lamang na mas maraming palpak, pero may mga maayos din yan. Kasi dahil sa iyo, may linya ka na matuwid eh. Kaso nga lang, mas marami ang failure. Mas marami ang mabigat na consequences. May salita na tayo ng Panginoon, nakikisama pa rin tayo sa hindi mananampalataya. Tingnan mo, nangyari sa anak ni Lot. Anong buhay nila? Ang marriage ay napakahalaga. Marriage ay napakahalaga. God instituted marriage, pero ang tao sinisira ang marriage. Kapatid, meron po ba tayo dyan? Genesis chapter 1, verse 28. Ang sabi ng ito po yung pinaka main para gusto kong ipakita, para makita natin kung ano ang kinalabasan ng maling desisyon. Okay. Tatagilid pala ako, At sila'y binasbasan ng Diyos. Sinong binasbasan? Si Adan at si Eva. At sabi niya, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y hanggang sa kauliulan, ito mangyayari sa aba ninyo. Sabi niya, mga Moabita, sa aba ninyo. Kahit kayo'y malalakas, kayo'y paulit-ulit na kayo ay didigmain at kayo ay laging matatalo. Yun po yung bunga. Makinig kayo mabuti, kaya gusto ko sabihin ito, yung bunga sa buhay ni Lot, kasi ang buhay natin, isinasalin natin sa generation. Makinig kayo mabuti. Kung anong pinakita mo ngayon, makikita ito ng anak mo, o pwede pang makita ng apo mo. Nakakita na po ba kayo, nakarinig na po ba kayo sa mga bata, wala yan sa tatay ko. Di ba? Di ba? May nakikita sa tatay eh. Di ba?
Canada, even yung lugar na na German, may problema po sila sa mga Muslim sa panahon ngayon. Colonization. Meron po silang, kahit pag pumatong sila sa isang lugar, kasi may dala-dala silang doktrina. Pag pumunta sila sa isang lugar, kukubkubin nila yung lugar. Ang tawag diyan, Sharia law. Ang Sharia law, they are rule you. Ika'y pangungunahan nila para kay Allah. Para ikaw ay maging Muslim din. Mas maraming Muslim. You know what? Sa ating Pilipinas, tayo ay may colonization din po dito. Kaya nga meron Chinatown. Di ba? Di ba? Sama kita yan. Di ba? Sa ano yan? Ongping ba yan? Di ba? Di ba? Kasi bakit? Doon nila pinalalakas, dumadami ang mga Chinese doon. Kasi bakit? May binhi po silang itinatanim para dumami po sila. Para yung lugar masakop nila. Etong anak ni walang nasakop na maganda. Kasi nga hindi maganda yung kulturang namana nila sa magulang nila, si Lot. Kaya nga merong Korea na town di ba? Meron din dito sa Pilipinas, di ba? Saan ba yung banda? Sa Pasay ba yan, kuya? Marikina. Di ba? Yung mga ganyan, di ba? Paano kaya kung dapat meron tayong Christian town? Dapat ganun, di ba? Di ba? Christian city. Amen? Nagkasama-sama doon. Di ba? O Christian in the nation. Nagkasama-sama. Sa isang convention na napakalaki. O parang isang malaking dome. Sila, mga Muslim sa mga lugar, sa United States po, nahirapan po sila. Biruin mo yung buong kalsada, lumuluhod po sila doon, naabala po lahat ng Kasi bakit po? Yung power ng colonization. Akala natin walang power po yon. Anong gusto natin ihasik? Mabuti o masama? Alam na natin ang salita ng Panginoon. Every seed has a potential of success. God committed to your success. Totoo po yun. Una, find your purpose. Makinig kayo mabuti. Tayo, sinabi ng Bible, may purpose ang bawat Kristiyano. Tayo may purpose sa ating buhay. Kung wala, hindi mo makita, find your purpose. You are not a mistake. Note po nyo ito. You are not a mistake. You were created intentionally for a purpose. Nilikha ka talaga ng Panginoon dahil may layunin ng Panginoon sa buhay mo. Kung bakit dahil hindi mo alam. Amen. Lord, help me. Ang pamilya, pag hindi mo alam kung bakit naglagay ang Diyos ng pamilya, aabusuhin mo ang pamilya. Kaya nga meron po tayo tinatawag na child abuse, di ba? Di ba? Kasi hindi alam ng magulang kung paano palakarin yung bata na maayos. Hello? Kaya nga may women abuse din yata tawag. Meron ba yan?
women's death, di ba? Pag naabuso, di ba? Kasi bakit? Hindi alam na lalaki kung anong meron ng purpose, bakit siya naging lalaki at bakit siya nag-asawa. Kung di nyo alam ang purpose nyo bilang isang tao, wag na kayong mag-asawa. Halimbawa, babae ka. O anak ko, babae ka. O. Hindi mo alam purpose mo. Lalapastanganin mo asawa mo. Aabusuin mo asawa mo. Ikaw lalaki. Pag hindi mo alam ang purpose mo, bakit gusto mo mag-asawa, kung mag-aasawa ka na wala kang purpose, aabusuin mo asawa mo. Totoo po, hindi. If you don't know the purpose for a thing, you will abuse it. Aabusuin mo. Even yung mga job, aabusuin mo. Kung hindi mo alam bakit ka nagtatrabaho, aabusuin mo trabaho mo. Hello? Di ba nagtatrabaho ka para sa pamilya? Para sa pangangailangan mo. Pero kung di mo alam na para doon yung purpose na yun, ba't ka nagtatrabaho, anong gagawin? Abusuin mo, inom ka ng inom. Susugal ka, tapos babalik ka, pag uwi mo ng bahay, wala ka ng pasahod. Away kayo, di po ba? Inabuso natin. Di po ba? Kaya maraming pamilya na nasisira kasi hindi alam kung anong purpose nila. Find your purpose. Saan makikita? Sa Word of God. As a church. Hanapin natin ang Panginoon, ipapakita niya, even ang buhay niya may purpose. Every day, every seconds of His life, ang purpose ginagawa ng Panginoon sa buhay niya para sa atin. Amen. Community. Sometimes naabuso ang community. Lalo tayo, Kristiyano tayo. Diba? Abusado ba tayo sa community natin? Baka tayo pa yung katapon ng basura dyan. Hello? Pag hindi natin alam ang purpose natin, bakit tayo narito sa lugar na ito, aabusuin natin yung lugar. Hello? Pero pag alam mo kung bakit, si Lot, hindi niya alam purpose niya, bakit naroroon siya sa Zoar. Ibig sabihin, doon dapat siya mag-renew ng strength. Kaso nga lang, pinabayaan niya. Yung community doon, hindi na naman siya naging magandang patotoo. Kaya ang ginawa niya, natakot siya. Kasi, makinig kayo, ang tunay na Kristiyano ay influence is an impact. Impact ka doon sa lugar. Si Jesus Christ na tinanggap mo, may power po yun. Ephesians kapatid, Ephesians chapter 3, verse 20. Tingnan po natin. Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana na higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Makinig kayo as a church, na sinasabi po natin, sinabi ko po nung nakaraan, nilagay ko po dito, English po ito, exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now, unto Him, ibig sabihin, sa Kanya na makagagawa, unto Him that is able na makagagawa to do exceedingly abundantly, na higit pa sa lahat ng ating iniisip at ating sinasabi, dahil sa kapangyarihang nasa atin. Huwag niyong patulugin yung kapangyarihang meron ka. Meron ka. Merong kapangyarihang nasa iyo. You have the potential to grow. You have the potential to manifest Christ in your community, in your family. Amen. Kasi ang gusto mahayag na nasa iyo, si Kristo, hindi ikaw. Ginagaya lang natin si Jesus Christ. Kaya parang tingnan nyo, di ba? Parang meron tayong ginagaya, di ba?
Parang sinasabi natin, magsusuot tayo ng ako kasi basketballero din ako eh. Hindi na ngayon, hindi na kami nakapaglaro eh. Sinusuot ako dati, nung binata ako, number 23, wow, Jordan. Diba? Kasi ginagaya ko eh. Pati yung tira niya, gusto kong gaya, hindi ko naman magaya. Diba? Pero alam nyo ba, pag si Jesus Christ ang ginagaya natin, napakabilis. Kasi yung grace na naroroon, ang tutulong sa'yo. Amen? Working in us. Hindi outside, sa loob natin ang meron na seed. Ng seed ni Jesus Christ na nasa atin, kailangan ma-expose. Kailangan lumabas. Kasi may kapangyarihan yun eh. Kita mo nga, di ba, pag yung anak natin, nakita, ay, kamukha mo, brad ah. Di ba? Kasi sa ikaw ang tatay eh. Di ba? Pag ginagaya mo si Jesus Christ, naging kahawig natin si Jesus Christ. Amen. In spirit, in character. Character po. Amen po ba? Now, tingnan po natin. Pangatlo, yung diyan po, sa verse na yan, meron po akong nilagay na note dito, ano po ito, katotohanan po ito. God's purpose to our future is not ahead of us, but trapped within us. Nakulong sa atin, palayain natin para gumana. Gagawa't gagawa yun. Gagawa't gagawa. Kapangyarihan, ulitin po natin, sabi niya, ngayon sa mga pangyarihan gumagawa ng lubha, napakalubha. Huwag natin baliwalain yung words na masaganang malubha. Bakit sumasagana yan? Sa church po yan, Ephesians, sa church po yan sinabi. Kasi tayo mystery, chapter 3, mystery po yan. Nanahayag yung kasaganaang nasa atin. Ang sabi niya po yan, nang higit sa lahat ng hinihingi, mas mataas pa sa hinihingi natin. Hinihingi mo lamang ba yung kaligtasan ng mo? Ng biyahe mo? Higit pa dyan ay bibigay sa iyo ng Panginoon. Iniligtas niya ang buhay mo na walang hanggang buhay. Amen. Higit pa sa lahat ng iyong sasabihin. Sabi niya, ayon doon sa kapangyarihan. May kapangyarihan sa loob. Natrap po doon eh. Nasa yon, madidiscover nyo po yan. Yung purpose nyo, madidiscover nyo po yan. Bakit kayo naging lalaki? Ba't kayo naging babae? Ba't may church? Bakit ka boss? Bakit ka alipin? May purpose po yan. Bakit ka anak? May purpose po na sa mga naon na pinag-aral natin. Bakit ka magulang? Bakit mo bubuntisin yung babae? Hindi mo alam paano palakihin yung anak mo. Yung babae ng anak ni Lot, hindi niya alam paano nilang gabayan yung anak nila. Kaya nangyari, pariwara yung buhay nila. Yung kanilang lahi ay hindi naging maganda. Amin po ba? Kaya tingnan muna natin kung anong kahinatnan bago natin gawin. Nasa atin po yun, within us. Nasa atin, kailangan lang mag-flow ang grace. If God wanted to hide something from us, but He wanted to make sure we found it. Kaya nga naglagay siya sa atin, kayo makakadiscover niyan. Ikaw mismo makakadiscover. Anong gift ang meron binigay ang Panginoon sa iyo? Ikaw makakadiscover, hindi kami. Hindi kami magtuturo sa iyo pa kung anong gifts mo. Ay, ikaw, kapatid, nakikita ko, ikaw teacher. Hindi naman niya gift yun. Sino tayo? Kasi siya mismo makakadiscover nun. Kasi natrap yun eh. Yung kapangyarihan eh. Yung kapangyarihan niya magbibigay sa atin ng ability and the desire to do His will. Di ba, Pastor? Kasi natrap sa loob yung Diyos eh. Yung purpose niya, yung purpose natin, kailangan lumabas yun. Kaya nga yung vision, hindi sa ahead natin, nasa atin na pinakita ng Panginoon. Kung ano mangyayari sa buhay mo. Si Peter, ano nangyari sa buhay niya? Sabi ng Panginoon sa niya, darating panahon, di mo magugustuhan kasi iba magsusuot ng damit mo. Diba? Pinakita ng Panginoon kung anong kamatayan meron siya. Kaya niya bang takasan yun? Hindi. Di po ba?
may pinapakita ang Panginoon vision sa atin, mangyayari sa iyo yan. Walk your purpose. Ba't ka nasa church? Walk your purpose. Lakaran mo yung nilayo ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nagkakaproblema kasi nga tinatakasan natin yung layunin ng ginawa ng Panginoon na inihanda niya sa atin. Madidiscover natin yung ako, nakita ko sarili ko dati, marami pinapakita ang Panginoon sa akin mga verses. Bagong Kristiyano lang, hindi ko maintindihan. Ngayon, naintindihan ko na nung ako'y tumatayo na. Na-discover ko na. Huwag ka lang tumigil na hanapin ang Panginoon. In daily lives mo, sa iyong meditation mo, hanapin mo siya. Parang isang sign po yun na ikay nagbabasa, nagme-meditate, yung prayer life mo hindi napuputol, mas lalo ka pang magiging successful. Mas lalo niya pa ipapahayag sa iyo mga bagay na gusto niya ipahayag na hindi alam ng iba. Kasi para sa iyo yun eh. At higit sa lahat, para pakinabangan ka ng church. Amen. Ito, makinig kayo. Sometimes ang church din ay na-abuse. Maraming churches ngayon, makinig kayo mabuti, maraming churches sa buong Pilipinas, yung yung pinaka-pinuno nila, kasi hindi niya alam ang purpose, kaya niya sinabi na siya ay Son of God. Inabuso niya ang kanyang mga nasasakupan. To the point, siya po ay may problema. Amen. Hindi lang siguro siya, marami pang ibang church. Inaabuso yung kaban ng kaperahan. Di po ba? May ganon. Di po ba? Kasi hindi alam ang purpose. Pero tayong true church, makinig kayo mabuti, alam natin ang purpose ni Lord sa atin. And every individual sa church na ito, dapat alam ninyo. Sa inyo mismo, kayo makakadiscover niyan. Pag hindi, questionable. Kasi bakit? Baka pangunahan nyo pa yung mga pastor. Pinipilit nyo pangunahan ng pastor. Hindi naman kayo nilagay ng purpose ng Panginoon para doon. Nilagay ka halimbawa ng purpose para ikay sumuporta. Kasi parang ikaw na rin ang nangaral. Amen. Kailangan hanapin nyo sa Panginoon. Now, makinig kayo. Si Pastora, gustong-gusto ko po yung sinabi ni si Pastora, maraming alam na verses po ito. Psalm chapter 7, baka kabisado na yung buong chapter ni Pastora niyan eh. Lagi nakikirinig ko si Pastora, lagi siya doon nakakapunta ng quote. The steps of a good man is ordered by the Lord. Di ba? Ang lakad ng mga mabuting tao, ang Diyos ang nagpanukala. Good kasi. Di po ba? And He enlightened in His way. Nasisiyahan naman tayo sa mga nangyayari sa ating daan habang ginagawa natin yon. Amen po ba? Alam niyo po ba si Lot, ang naging problema niya, hindi na siya masaya. Nahirapan na siya. Wala nang enlighten. Kasi yung small o little room of dark na pier, pumasok siya na akala niya'y totoo. Akala niya'y kasi yung pier, makinig kayo mabuti, ito'y unti-unti lamang nade-develop pag ito'y lagi mong minimeditate. Hello? Now, pag ang Word of God lagi mong minimeditate, faith ang magkakaroon. Pag ang fear, kasi ang faith nade-develop by hearing and hearing by the Word of God. Amin po ba? Pero yung fear, hearing and hearing sa fear, delikado, nakikinig ka doon sa sumasagi sa'yo, matatakot ka. Nade-develop din po ito. Amin po ba? Ano po sabi? Meron po ako nilagay dito, yung acronym po ng fear, yung F, false, yung E, expectation, yung A, appearing, yung R, real. Kung pagdudukdungin natin, false expectation, appearing real. Akala mo totoo, hindi naman totoo yun. Hello?
Akala mo na mangyayari yun, hindi naman. Alam mo ba, ingatan ka ng Panginoon eh. Yung side ng yung negative side ng faith, yung fear. Kaya marami tayong hindi magawa. Now, ito pa yung mga nakita ko rin kay Lot, wasted time. Nabanggit ko itong nakaraan. The tragedy of believer's life, yung wasted time. Sabi niyo po, wasted time. Sayang na oras. Wasted time, lose a potential to grow. Mawawala yung potential mo. Alam niyo po yung salitang later? Gamit na gamit ng mga bata yan. Dahil nagse-cellphone, di uutusan natin, di ba? Wait lang. Later. They waste their time doon sa cellphone. Later, the coffee gets cold. Di ba? Totoo, di ba? Hanggat mainit pa, dapat iniinom natin eh. Dapat mo nang gawin eh. Pag pinagmamaya mo pa, lalamig na ang kape. Sabaw lang naman ang mainit na kape ang gusto ko dyan. Di ba? Sabaw lang naman hinahanap ko sa kape. Sayang naman kung di mainit. Di ba? Later, the day turns into night. Hindi mo nagawa, sinabi mo gagawin mo, pero hindi mo nagawa. Gabi na, may pag-asa pa bang gawin? Sa araw lang pwedeng gawin. Hello? Later, you lose interest. If you wasted time, makinig kayo mabuti, mamaya sinasabi mo later, mawawala ka na interest sa gagawin mo. Hindi, wag na lang yung gawin. Ano yun? Nakakatch up nyo yun? Di ba nangyari sa atin yun? Ako nangyari sa akin yun eh. Halimbawa, gusto kong mag-pray. Although, tapos na yung prayer, time ko. Tapos na. Gusto kong kumubli sandali para dahil may nangyari sa akin na maganda at pagpasalamat sa Panginoon. At manalangin ng meron pang makaranas ito. Mga ganun ba? Parang mamaya na lang kasi babiyahe pa ako. Maya wala ka ng interest para mag-pray. Yung interesado ka nung una, mawawala interest kasi ba't pinagmamamaya natin? Mamaya na lang. Later you grow old. Kasi bakit? Bawat minuto tumatanda tayo, segundo eh. Bawat araw, tumatanda tayo. Pag puro tayo later, life goes by. Parang dumaan ang buhay na wala. Dumaan lang. Sino ang pinakamahabang buhay sa Bible? Methuselah. Pero hindi binanggit yung purpose, Diba? He died at 969 years. Hindi sa haba po yan, kundi doon sa nakitang purpose sa buhay mo. Kahit maiksi ang buhay mo, pero ang impact mo ay napakalakas para kang buhay. Nakuha niyo po ako. Parang ikaw pa yung naroroon, namumuno. Si Jesus Christ namatay 2,000 years ago, hanggang ngayon, ang impact niya napakalakas, sumisigaw. Amen. Even to doon sa tapos-tapusan ng mga lahat ng bagay, nag-e-echo. Bakit po? Kasi po siya ay eternal God. Ba't natin hindi hayaan tayo maging daan para yung eternal God maipakilala natin para makilala ang kasaysayan ng Panginoon sa bawat generation ng lahi natin. Amen. Naputol po yung panampalataya sa panahon ni Lot. Pero meron pang chance na nangyari sa buhay ng anak ni Lot. Yung Moabita, naalala nyo yung Ruth, kay si Ruth, di ba? Moabite po yan eh. Moabita po yan eh. Nagkaanak po sila nung si Bosh, di ba? Si Obed yung naging anak nila, yung lahi nilang yon, doon dumuktong yung lahi ni Jesus Christ. May Savior pa rin.
Kasi bakit? Matuwid pa rin si Lot eh. Amen? Si Solomon, siya po isang Amonita. Si Solomon, makinig kayo mabuti, ang inasawa niya yung Amonita, yung mga lahi ng mga Ammonites. Kaya nasira ang kaharian. Sinabihan siya na wag siyang mag-asawa ng hindi niya kalahi. Pero nagkaroon siya ng maraming kabit. 700 wives, ano ba yan? Concubines? 300 concubines. Biruin mong kabit na yan. Ano nangyari? Yung kaharian ay nahati. Meron pong consequences. May northern and southern kingdom. Ang Israel divided po sila. Dahil sa kasalanan ng kanilang ninuno. Kaya naaalala pa si Solomon sa kanyang ginawa. Dahil isinamba niya yung isang tuhod niya sa Panginoon na Diyos at yung kaliwa doon sa Diyos ng mga Ammonites. O sige, dalawa pala Diyos mo, dihati natin ang nasasakupan mo. Bago natin gawin ang mga bagay, tingnan natin yung future ng mga apo natin bago ka mag-design. Tingnan po natin in Matthew chapter 5 verse 14 to 16, matatapos na po ako. May ilang lang po ako na natitira. Sabi niya, kayo daw ay okay. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Sabi niya, basahin po natin. Ganito po. Sabay-sabay po tayo kasi nahirapan na po akong lumingon na ganyan eh. Makikinig na lang po ako sa inyo ha. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Go! Kanino po sinabi yan? Sa mga Israel. Amin po ba? Ipakita nyong kakaiba kayo kasi pinili kayong bayan ng Diyos. Maging ilaw kayo na may Diyos kayo nung una, ipakita nyong meron pa rin kayong Diyos. Magliwanag kayo. Hindi may tatago yan pag nasa sa iyo. Yung natrap sa iyo, na purpose ng Panginoon para lumabas yung kapangyarihan na yan, ipagamit mo sa Panginoon para makita nila ang mabubuting gawa. Ang sabi diyan sa bandang huli. Verse 16. Di po ba? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kasi bakit? Yan po tala yung disenyo ng Panginoon sa mga Kristiyano, sa mga nakakilala sa Diyos. Now, puntahan po natin yung Matthew chapter 6, talunan ko po yan, chapter 6 verse 10. Ng Matthew. Makinig kayo, ito'y panalangin. Sinabi yan, magliwanag kayo. Ang isang ilaw na nasa burol ay hindi may tatago. Hindi ito nilalagay sa ilalim ng takalan, di ba? Bakit sinundan niya ito? Ito'y Sermon of the Mount of Tabor. Ito'y sermon ng ating Panginoon. Ito'y duktong-duktong niya inaral sa mga tao doon sa Israel. At pinapakita po dito kung gaano kaganda itong verse 6 na ito. Sometimes ang prayer natin, O Heavenly Father, O heart in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom. Ito po yan. Sometimes tayo, yung ating kaisipan ay natatak lamang, makinig kayo mabuti ha, natigil tayo sa kaisipan na tayo, yung mind, ang tawag ito, mind-oriented. Sometimes, ang mind-oriented natin, makinig kayo, dahil ito lagi ko sinasabi sa inyo, ang mind-oriented natin, gusto kong i-condition, dapat ang isip natin, merong rapture. Totoo naman po, di ba? Ngayon, dahil doon tayo oriented, hindi ba tayo maging oriented dito sa verse 10? Matthew chapter 6 verse 10. Sabi niya, thy kingdom come, thy will be done on earth. Ang tanong, sino kaya yun? Sino kaya yun? Yung maghari ang Panginoon sa lupa. Kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Paano siya maghahari? Sa buhay ng mga believers. Amen. Dapat oriented tayo, makinig kayo mabuti. Ang ating mind oriented, ipakita natin dapat tayo'y liwanag
tayo ay magdi-disciple. Hello? Kasi pupunta tayo doon, hanggang di pa tayo nakakarating sa rapture, makinig kayo mabuti, anong gagawin ng church? Disciple, 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 disciple. Teach them to obey. Lahat ng aking pinag-uutos. Dapat ang isip natin oriented tayo na kubkubin yung kingdom ng Panginoon, palakihin. Hello? Abutin natin yung mga tao sa pamamagitan ng pangangaral. Ayan po. Dumating nawa ang kaharian mo. Kasi sometimes, ang isip natin, yung oriented ng isip natin, rapture. Kaya yung iba sa ibang churches, sa Acts, sabi niya, Pastor, ang oriented ng mind nila, rapture na sila, huwag na silang maghanap buhay. Hindi na ako mag-ano, kayo na lang dyan. Rapture na, mamaya, baka rapture na. Hindi na ako gagawa. Mali. Dapat gumawa tayo ng gumawa hanggat di pa nag-rapture. Kasi para ma-expand yung kingdom, ma-extend ang kingdom ng Diyos. Amen. Ayan ang liwanag Gawin nawa ang iyong kalooban. Sinong gagawa? Ang Panginoon. Ginawa niya na Yung nasa sayo na Panginoon, paano mo gagawin? Magturo ka. Para hindi lahat po tagapagturo. Ang sabi diyan, gayon din naman sa lupa ang paghahari. Ibig sabihin ng paghahari, yung kingdom ng Diyos sa langit, nasa lupa dahil ikaw mismo ay naririto. Kung nakita ka ng mga kamag-anak mo para silang nasa langit, bakit? Tinuturuan mo sila ng aral ng langit. Aral ng salita ng Panginoon. Kaya nga si Sister Will, nagtuturo na yata sa mga anak niya to Po ba? Dapat ganun tayo. Amin po ba? Kaya yung kaharian ng Panginoon, yung colonization lumalaganap. Mas marami ngayon ang Muslim, dapat dumarami rin tayong mga Kristiyano. Paano tayo dumami? Kailangan may tagapagturo. Kung ikay babae, huwag kang mangaral. Ang gawin mo, i-share mo yung goodness ni Lord. Hindi ka tagapagdala ng Bible para magturo sa lahat. May mga tagapagturo po talaga. Now, kahuli-huli yan, ito pong salitang ito, God committed to the future. He placed in our present. Christian goal of life is to make history. We are not here to protect tradition. We are here to make tradition. Anong tradition ang iiwan natin sa pamilya natin? Di ba, ang sarap nung nananalangin tayo sa pagkain sabay-sabay? Di ba? Ano iniiwan mo sa kanila? Dapat manalangin sila at magpasalamat sa tinatanggap nila. Kultura po yun. Christian culture po yun. Now, pag pumunta ka sa labas, makinig kayo mabuti. Ang mga kalalakihan, kababayan, ginagawa nyo ito, di ba? Pag lumalabas kayo, nakikita kayo, nagpupulong-pulong kayo, di ba? Nagpe-pray kayo minsan sa pagkain, nalalaman nilang kayo yung mga alagad ng Panginoon. Ano pa? Yung kulturang iniwan ng Panginoong Hesus, ano ang pinaka-kulturang iniwan ng Panginoon sa mga disciple? Love. Sapagkat malalaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo ay help me Lord. Nag-iibigan. Hindi tayo kilala ni Lord kung walang pag-ibig kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amin po ba? Lastly, itong salitang ito, love one another as God loved us so. Kasi ang Diyos, siya ang nagtatakda ng lakad natin. Pag yung lakad na inilagay ng Panginoon sa atin, hindi natin nilakaran, lalo na sa pag-ibig, magugulo tayo at yung future
ng linya ng ating lahi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang linya ng lahi namin nagsimula ang Panginoon sa aking tatay. Nagpakita siya sa amin, hindi ko siya tinataas sa papa ko. Kami magkakapatid, matutulog kami, siya'y nando sa upuan namin, sa likod ng hagdanan, laging nakaganyan ng Bible, nagpe-pray. Tapos lagi siya pinapadala ng victorious, ano ba yan? God's victorious army ng mga papel, guide, pag-aaral. Hindi namin alam yung pala'y magiging tatak sa amin. Sinasama kami sa church, akay-akay kami mga anak niya, tumatak sa amin yon. Ang mga anak namin ngayon, dinadala namin sa church. Dati, di pa ako nagsisimba, anak ko dinadala, naiwan ng tatay sa bahay. Pero dinadala ko sa church kasi natutunan ko sa tatay ko yun eh. Ang kaiba namin ni Papa, si Papa kasama. Ako hindi kasama. Diba? Pero ngayon kasama na ako. Ang anak ko ba nagsama sa akin? Diba? Ano po ibig sabihin ito? Nag-iiwan tayo ng tradition sa ating pamilya. Para makita ng mga kapitbahay, isa pong mahalaga po yun, para sila rin po ay matutunan nilang sumamba sa Diyos na ating kinikilala. So, glory to God po, nawa marami po tayong natutunan. At nawa po, sa mga susunod na ating pag-aaral, wag po kayong absent. Kasi bawat linggo, wag nyo sayangin ang buhay nyo sa mga bagay nyo sa mundo. Marami naubos ang buhay, makinig kayo mabuti, naubos ang panahon. Saan? Sa mga bagay na hindi mahalaga. Kumukupas. Alam nyo po, bagay na hindi kumukupas, relasyon. Pag napag-inam natin yung relasyon natin, hindi kukupas yan. It will echo to eternity. Sasabihin ng Panginoon, good and faithful servant, come into the joy of your master. Maghanda tayo, darating po yun. Ngayon, tumayo na tayo bilang isang Kristiyano na naliwanagan. Hawak-hawak po tayo, magkaisa po tayo bilang isang tunay na Kristiyano, nagkakaisang nagliliwanag at nag-aapoy kay Kristo. To God be all the glory.